Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi napabilang sa Biblia ang Book of Enoch. Alam mo bang may isang sinaunang aklat na sinasabing naglalaman ng mga lihim ng langit, mga fallen angels at mga propesiyang maaaring baguhin ang pananaw mo sa kasaysayan? Isang aklat na matagal nang itinago at hindi isinama sa Biblia. Pero bakit nga ba hindi napabilang sa mga opisyal na aklat ng banal na kasulatan ang Book of Enoch? May itinatago ba ang mga sinaunang relihiyon o may mas malalim pang dahilan kung bakit ito itinakwil? Tara, alamin natin ang misteryo ng Book of Enoch at ang totoong dahilan kung bakit ito hindi napabilang sa Biblia. Siguraduhing tapusin mo ang video nang sa ganun ay mas maging malinaw sa iyo ang lahat. Ano ang Book of Enoch? Ang Book of Enoch ay isang sinaunang aklat na pinaniniwalaang isinulat noong 300 to 200 BCE. Isinasaad dito ang mga kwento ng mga fallen angels o watchers na bumaba sa lupa at nagturo ng kaalaman sa mga tao, kabilang na ang mahiwagang sining, digmaan at iba pang lihim ng kalangitan. Bagamat hindi ito bahagi ng opisyal na Biblia ngayon, ito ay nabanggit sa ilang sinaunang aklat, kabilang ang Epistle of Jude sa Bagong Tipan. Sa aklat ng mga Hebreo, 11 kabanata, 5 berso, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Malinaw na binanggit sa Biblia na si Enoch ay walang dudang isang matuwid na tao at katangi-tangi sa mata ng Diyos noong siya ay nabubuhay pa na siyang isa din sa nabanggit na halimbawa ng mga taong may pananampalataya sa Panginoon kasama ni Moises at Abraham. Subalit ayon naman sa pag-aaral ay isinulat ang Book of Enoch sa panahon ng mga tagapahayag sa Dead Sea Scrolls kung saan natagpuan din ang kopya ng Book of Enoch. Sa aklat ni Jude, direktang binanggit ang isang propesya ni Enoch tungkol sa paghuhukom ng Diyos. Isa lamang itong patunay na ang libro ay naging parte ng buhay ng mga sinaunang Hebreo. Hinati sa maraming bahagi ang libro mula sa unang pagkakasala ng mga anghel hanggang sa huling paghuhukom ng Diyos. Sa unang kabanata ay tinalakay ang kwento ng mga watchers kung saan nagkaroon ang mga ito ng pagnanasa sa mga kababaihan sa daigdig. Ang mga ito ay nakipagtalik at nag-anak ng mga higanteng naghasik ng kasamaan sa daigdig bago sumapit ang pandaigdigang baha. Nakasaad din sa unang bahagi kung papaano humingi ng tulong si Azazel na siyang pinuno ng mga watchers kay Enoch upang sila ay patawarin ng Panginoon. Ngunit kahit na sa pagmamagandang loob nito ay hindi pa din sila pinatawad ng Diyos. Sa ikalawang kabanata naman ay tinutukoy ang paglalakbay ni Enoch sa kalangitan kung saan ibinunyag ang lihim ng mga natural na elemento sa ibabaw ng daigdig at kanya naman na pag-alaman ang mga naturingang elect one o ang mga napili na maninirahan at magbabalik muli sa kalupaan matapos ang darating na paghuhukom. Inilahad din sa bahaging ito ang pagpapakilala sa anak ng sangkatauhan na siyang tutugis sa mga pinuno ng daigdig na hindi sumamba sa Diyos. Tumutukoy naman sa mga kaganapan hinggil sa araw, buwan at bituin sa kalawakan ang ikatlong kabanata kung saan ay iniutos sa kanya na ipamahagi kay Methuselah na kanyang anak ang lahat ng kanyang natuklasan bago siya lumisan muli matapos ang 1 taon. Sunod naman ay ang tinatawag na dream vision kung saan ay nasaksihan ni Enoch ang mga nakagigimbal na pangyayari na hindi pa nagaganap laban sa kasamaan kung saan bumuhos sa lupa ang galit ng kalangitan at nagwasak sa daigdig. Nagunita rin ang mga istorya sa libro ng Exodus at Genesis tulad ng baha ng panahon ni Noah at ang pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto kung saan ipinakitang simbolo ang mga ito ng mga kaganapan sa hinaharap. Habang ang huling bahagi sa aklat ni Enoch ay tumutukoy sa kanyang mga angkan na ang mga ito ay mamuhay ng payapa at magpakabuti sa lupa bago sumapit ang paghuhukom ng Diyos
kung saan ang lahat ng masasama ay makakatanggap ng katapusan. Ibinunyag rin dito ang walang katapusang kapayapaan sa daigdig, kung saan ang mga sumusunod sa kautusan ng Diyos ay mananatili sa kanilang katwiran kasama ng Panginoon. Walang duda na ang Book of Enoch ay masasabing isang pahayag sa pagwawakas ng kasamaan na mag-aabay sa simula ng walang katapusang kapayapaan sa daigdig. Subalit ayon dito, ang mga nakagigimbal na hinaharap ay kinakailangan munang mangyari bago makamit ng sangkatauhan ang mga pangako ng Diyos. Magkagayunman ay marami pa rin ang nagtatanong kung bakit hindi napabilang ang Book of Enoch sa Biblia. Binanggit sa Book of Enoch 107 bahagi. At nang narinig ni Methuselah ang mga salita ng amang si Enoch, isinalaysay nito sa kanila at tinawag ang anak na Noah. Batay sa libro ng ipinanganak si Noah na kanyang apo sa tuhod, ay siya mismo ang nagbigay ng pangalan dito. Subalit ayon sa aklat ng Genesis, 5 kabanata mula sa 21 berso, at nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak si Matusalem, at ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. Malinaw na nakasaad dito na naging anak ni Enoch si Methuselah sa edad na 65 taong gulang. Ayon sa Biblia, si Methuselah ay ang pinakamatandang tao na nabuhay noong panahon ng mga propeta sa edad na 969 na taong gulang, at naging anak si Lamech sa edad na 187 taong gulang. Habang naging anak naman ni Lamech si Noah sa edad na 182 taong gulang, at nang kinuha si Enoch ng Diyos sa edad na 365 taong gulang. Ibig sabihin ay nang isinilang si Methuselah ay nabuhay si Enoch ng 300 taon bago siya kinuha ng Panginoon. Sa madaling sabi ay halos 70 taong gulang na siyang wala noong isinilang si Noah. Subalit ayon sa libro ay siya ang nagbigay ng pangalan kay Noah noong ito ay isinilang. Ibig sabihin, gaya ng inihayag ng mga Bible scholars, ay posibleng hindi talaga si Enoch ang sumulat ng libro. Kaya naman tinawag ang Book of Enoch na isang pseudepigraphal text na ayon sa mga scholars ay nangangahulugan na ang sumulat ng libro na nagsabi na siya ay si Enoch ay hindi kapani-paniwala at kaduda-duda. Sa katunayan, ang mga aklat na binansagang apokrifa ay hindi na pagkasunduan ng mga Bible scholars at lahat ng miyembro ng simbahan na isama sa banal na aklat. Sa Bibliang Ethiopian Orthodox ay dito makikita ang Book of Enoch. Kung ganun ay bakit hindi nga ito sinama sa banal na aklat? Kung marami sa nakasulat dito ay makikita rin sa Biblia. Posible kasi ang mga nilalaman nito na mga salaysay, kwento o dokumento na may koneksyon sa Biblia, subalit hindi banal, gaya na lang ng nabanggit na aklat sa Book of Numbers na siyang aklat ng pakikipagdigma ng Diyos. At wala ring duda na si Enoch ay isang matuwid na tao sa mata ng Panginoon noong kapanahunan niya, subalit ang aklat na di umano kanyang isinulat ay may elemento ng kahina-hinala kung ito ay susuriing mabuti. Ngunit ang mahalaga ay alam ng sangkatauhan na ang pagiging makadiyos ni Enoch ang nagdulot ng kanyang napakagandang kapalaran, na ito ay pinili ng Diyos para hindi makatagpo ng kamatayan. Sa huli, ang Book of Enoch ay nananatiling isa sa pinakamisteryosong aklat ng sinaunang panahon. Maraming tanong ang bumabalot dito, ngunit isang bagay ang malinaw: ang paghahanap ng katotohanan ay isang paglalakbay na hindi natatapos. Hindi lang ito tungkol sa relihiyon, kundi tungkol din sa ating patuloy na pag-unawa, sa ating pananampalataya, kasaysayan, at ang ating koneksyon sa Diyos. Tandaan, hindi masamang magsaliksik at magtanong, ngunit sa dulo ng araw, ang tunay na pananampalataya ay nasusukat hindi lamang sa dami ng ating nalalaman, kundi sa lalim ng ating pananalig. Ano sa tingin mo? Dapat nga ba itong isama sa Biblia? O tama lang na hindi ito napabilang?